Okay, final testing na tayo. Ayan na, si Smart TV, powered by Tencent. Bali Samsung, 70 inches. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Welcome back sa ating channel. So, doon sa mga gustong magpagawa, pwedeng home service, pwede din naming i-pick up ang inyong mga unit. Tumawag lang po sa aking number. So, bali, sinervisan namin to sa Nagilian La Union pa. So, kikita yung problema niya, lumalabas yung backlight, nagre-restart and then namamatay. So, paulit-ulit na nangyayari. So, sakit to ng Samsung. Bali, isa itong 70 inches na Samsung Smart TV frameless. Ito nga pala yung kanyang model number, UA70TU7000G. So, pag naka-encounter kayo ng ganitong unit, doble ingat mga bro, lalo na yung mga DIYers. Kung kulang po kayo sa kaalaman, mas mabuti po na ipagawa nyo na lang doon sa mga legit na pagawaan. Dahil doon sa pagbukas pa lang ng ganitong unit, kung hindi natin kabisado, ay pwede pong masira yung kanyang LCD panel. Kasi yung mismong frame niyan, yung mismong nilalapatan ng kanyang back cover, yun na din yung kanyang pinaka-frame na kung saan doon nakadikit yung kanyang LCD panel. Kaya kapag binubuksan natin yan, sumasama din yung kanyang screen. Kaya ingat-ingat sa pagbaklas ng ganito. Dahil pag na-disgrasya natin yung mga ganitong unit, naku po, malaking problema. Abono tayo. Kaya yung mga iba na nagdi-DIY nito, hindi nila alam, akala nila ganito lang kadali maggawa ng TV. Marami pong nakakasira ng sarili nilang unit. Kung hindi man nababasag, napupunit po yung kanyang mga source scope or yung mga pinong flex diyan sa ilalim. Kaya ingat-ingat po. Kaya ito, bali hindi naman to mahirap buksan. May technique lang yan. Bali gamit lang ako ng dyan. Hawakan lang ng toothbrush yung gamit ko dyan mga bro. At napaka-effective naman yan. So dun sa mga natin, sa mga viewers natin, papasalamat tayo sa walang sawang pagsubaybay sa atin. Sa mga kapwa natin technician, kapwa natin tech vlogger. So bali pangalawang unit namin to na sinervisan ng kapatid ko. Bali nung umalis kami sa shop ay tanghali na. At inuna naming repair yung isang Sony 65 inches Android TV. Sa kami dumiretso dito. Bali mag-aalas 4 na ng ng hapon. So di bali naman to madali lang naman namin to maayos dahil kabisado natin yung problema nito. At saka madali natin matitrace. So ayan, buksan na natin yung kanyang natanggal na natin yung kanyang back cover. So siya pala, bago namin servicean to, tinanong namin yung may-ari kung wala ba silang alam na paggawaan dito. At sabi na sa atin daw gustong ipagawa. Kaya ayun, nag-request sila na pa-servicean na lang. Kaya ito, sinervisan natin. So mapapansin nyo yung kanyang LCD source board. Ayan. Bali lang to, yung kanyang LCD source board ay nahahati to sa tatlo. So magandang i-troubleshoot to. Hindi gaya nung iba na yung kanyang LCD source board inahati lang sa dalawa. Ito nahahati sa tatlo. Mayroong flex yan na papunta sa kanyang right. So ayan, yung papunta sa right. Bali sinusubukan lang namin tanggalin yan and then try naming i-on.
Tapos sa left side dyan, meron din. Kaya madali siyang i-isolate. Pero yung ganitong panel, kahit na maihang mo yung good side dyan, ano siya, magtutuloy yung kanyang backlight. Kagaya nito, una naming in-isolate yung right side, umilaw yung umilaw yung backlight. Ganun din sa kabila yan, kahit na ihang mo din sa kabila yan, ganyan din, magtutuloy yung kanyang backlight. Kaya hindi mo alam kung saang kung saang side yung may problema, left or right. So ayan, nagtuloy yung kanyang backlight. Ayan. After nating maihang yung flex papunta sa ating right side. Pero hindi dyan yung problema dyan dahil na pag ihang mo din, pag ibalik mo din yan at maghahang ka sa kabila, ganyan din yung lalabas. Magtutuloy yung kanyang backlight pero wala siyang display. So, ang the best na gawin dito ay mag-check na lang resistance. Hanapin natin yung leak. Dahil kadalasan naman yan ay may masusukat tayong leak sa kanyang mga CKB lines or doon sa kanyang mga clock lines. So mamaya sukatan natin ang resistance. So, bale, check natin yung kanyang mga test point. So, yan yung kanyang LC2, LC1, BCM, base S, clock, tapos STB. Bali, lot yan? 14 na test point lahat yan. So, pwede nating i-check muna yung kanyang mga clock from clock 1 to clock 8. So, bali, ang the best na paraan dyan ay hanapin lang natin yung kung saan may leak para hindi tayo nanghula. And then, saka natin ihang yung flex isa-isa papunta sa left or papunta sa right. Kung ano yung may hang natin na flex at doon nawala yung leak na reading natin, punta na tayo sa kabila. Automatic doon sa kabila yung may problema. So, yan. Bali yung kapatid ko na. Yung dyan. Yung nagto-troubleshoot dyan. Nagtetest. Ina-assisan ko na lang. Dahil medyo nahihirapan tayo sa pag ganito na hapon. Nahihirapan na akong makita yung mga maliliit or pino. Kaya siya na lang yung So ayan, bali iniisa-isa niyang chine-check from clock 1 to clock 8. And then meron siyang meron siyang na kuhang reading na nasa 800, ayan, 868 ohms. So below 1K yan. So hindi pa naman siya totally short kasi nga ayan, mataas yung resistance. So mako-consider natin na leak. So ayan, pansin nyo nung tinanggal ko yung pagkakabit ng flex papunta sa right side,
nawala na yung leak na reading. Ibig sabihin, ayan ibig sabihin doon sa sinusukatan niya na side, sa right side, buo dyan, wala dyan yung problema. So ayan natanggal natin. So lipat tayo doon sa kabila dahil meron pang mga test point dito sa kanyang left side. Meron pang test point dyan. Okay, balik lang natin. And then i-reading nyo ulit para makita nyo. So nakakabit na yan. Nung naikabit na natin, ayun na, yung 867 ohms. So, confirm na dito sa left side, yung may problema niyan. So, tatanggalin lang natin yung speaker dahil sa ilalim yan, ayan yung kanyang flex na papunta dyan sa ating left side. So, ang gagawin na lang niya yan ay trace na niya kung saan pumunta dahil mayroon pang mga test point dyan na katulad lang din nung sa kabila yung pinakita natin. Bali, i-trace na lang niya kung saan papunta doon sa ating flex, and then yun yung kanyang i-disable para maayos yung ating problema. So, ito. Check lang natin. So, ayun. Mapapansin nyo, nasa 849. So, mas mababa na dito kumpara sa kabila na 860. So, yung difference na resistance, ang reading natin, ayun na yung resistance, total resistance, mula dun sa test point sa kabila hanggang sa test point dito. Kaya, hindi sila parehas ng resistance. So, pwede din yung gawin yung technique na yon kung ganyan na dalawa yung test point. Hanapin nyo yung lowest resistance. Kagaya lang din ng upload ko noon, nung mga China. At iba pang mga unit. I-check nyo yung lowest resistance, doon kayo mag-disable. So, ito. Bali, ang dinisable ng kapatid ko dyan ay 14 lines. Clock 1 to 8, LC1, LC2, BSS, yan, etc. Yung mga pinakita natin na test point kanina. So, ayan, after natin i-plug in, ayan, nag-steady na yung kanyang backlight. And then, ayan, lumabas na yung kanyang display. At pagkalabas ng display, okay pa. Nga pala, yung TV nito ay matagal lang nasira nung last May pa. Pero ngayon lang nila ipapagawa. So, ilang buwan yung pagitan bago pinagawa yung TV. Kaya buti hindi nadagdagan yung kanyang sira. Kasi kung minsan nagkakaroon ng mga lines sa screen, pag matagal na hindi na ipapagawa. So, ayan, final testing na tayo. Lumabas na si Smart TV powered by Tessen. So, ayan. So, dun sa mga bago pa lang sa aking channel, so, hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, pa-like na din ang ating video, pa-share sa iba para makatulong. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. I'm walking alone in the streets.